Magandang araw mga kaibon. For today's video sasabihin ko lang sa inyo kung paano magpasabay dun sa pet market na pinupuntahan natin sa JMB. So yun mga kaibon, ilalagay ko sa description yung yung Facebook account ko kung saan nyo ako mapi-PM para makapag-usap tayo kung gusto niyo magpasabay ng ng mga ibon na gusto nyong bilhin. Pag-usapan natin yan, tara. So bago yun mga kaibon, bago natin pag-usapan yung pasabay dun sa pet market, update ko lang kayo dito sa mga ibon natin. Etong natin, post RF natin na o pa RF project natin, binalik ko na sa dati nilang kapares. Etong green split opa, post RF, post PF, post dilute, saka yung green new wing opa natin na post RF, post pale follow din, binalik natin sa kapares kasi ayaw talaga mag-pair dun sa dun sa pinagpapares natin sa kanila. Kaya ayun, binalik na lang natin sila sa dati nilang mga kapares, Tapos eto, bago natin pinagpapares mga kaibon, etong natin, blue post dan, split o 5 cap, possible hen, tsaka itong blue pastel natin, blue pastel, proven cap, possible dan follow. Yan, bago natin pinagpapares mga kaibon. Pero nakasarado pa tong nest box na to, dahil hindi pa masyadong matured yung natin dito, itong isang ibon natin. Pero post hen na to, post hen to, itong isa na to. Kaya sila yung pinagpares natin. Tapos lahat ng post RF natin pinagsama-sama natin dito sa isang cage, para makita natin kung sino magpe-pair sa kanila. Dahil nga walang nagpe-pair sa kanila Hindi natin alam kung sino yung kak sa kanila at kung sino yung hen sa kanila. So pinagsama-sama natin sila sa isang cage para makita lang natin talaga kung sino yung magpe-pair sa kanilang mga mga post RF natin. Magkakapatid yan, kaya lang magkakaibang clutch, kaya pwedeng pagparisin. Meron kasing mga ibon na magkakapatid sa same clutch na pangit mini breed, nagkakaroon ng diferensya. Pero depende pa rin talaga sa mga ibon, Kaya pero mas maganda pa rin talaga yung yung kahit magkapatid basta magkaibang clutch. Pag same clutch kasi karaniwan nagkakaroon ng diferensya yung mga inaanak nila. So yun mga kaibon, punta tayo dun sa topic natin, kung paano magpasabay ng ibon dun sa pet market. So ilalagay ko sa description yung Facebook account ko para dun nyo ako ipipm. Kung sakaling gusto nyo magpasabay ng mga ibon na gusto nyo bilhin dun sa pet market, marami naman dun may mga Lutino, may Crimino, may Dan follow, may Pale follow, kumpleto. Yung mga yung mga visual. Kaya lang yung mga non-visual, hindi tayo makakasigurado doon kung totoong split sila. Kaya mas maganda kung gusto niyo bumili ng split lang, doon na kayo sa legit sa legit breeder kumuha. Pero kung gusto niyo ng visual, meron naman doon mga kaibon, meron naman doon yung mga visual. Mas maganda kung visual yung bibili niyo doon para makasigurado kayo sa karga ng ibon na mabibili ninyo. Yun, sa mga gusto magpasabay, ang kailangan nyo lang gawin, i-PM nyo ako, tapos sabihin nyo sa akin yung mutation na gusto nyo. Tapos sasabihin ko sa inyo kung magkano yung price range ng mga ibon doon ng mutation, Tapos kailangan syempre ipadala nyo sa akin yung bayad, isa nyo sa akin sa GCash para kapag pumunta tayo doon, mabili natin agad yung mga ibon na gusto ninyo. Tapos kapag nabili natin, yun, pick upin nyo na lang dito sa aviary natin, dito sa akin, pick upin nyo na lang. Hindi naman ako nagpapabayad, hindi naman ako nagpapabayad sa mga nagpapasabay, dahil pupunta talaga tayo doon para mag vlog. Kaya ayun, kung gusto niyo magpasabay kahit walang bayad, okay lang yun, hindi tayo nagpapabayad. Katulad ni Sir ni Sir Reynan, ay ni Sir JR.
yung nagpasabay sa atin nung nakaraan. Yun, nagpasabay siya sa atin. Binigyan ko siya ng price range ng mga ibon. Sabi ko sa kanya nasa 500 yata yung ibon na pinapabili niya. Pero umabot ng 570 yung ibon na nabili namin. Pero ang pinadala niya sa akin na pera 650, 650 pinadala niya sa akin na pera. Kaya yun, nakabili tayo ng mga ibon na gusto niya. Tapos yung sukli niya, ayaw niya na talagang kunin. Tinatanong ko yung yung GCash account niya. Tinatanong ko, ayaw niya na talagang kunin yung sukli. Kaya yun, sabi ko sa kanya, sige, panggas ko na lang. Tapos nagbibigay pa siya sa akin ng ng sobrang pera, nung nagkita kami. Kaya lang di ko na tinanggap, syempre, nakakaya naman tanggapin dahil pupunta rin talaga tayo dun sa sa pet market na yun para mag-vlog. Kaya sinasabay lang natin yung mga newbie natin na mag-iibon na gustong makakuha ng mga murang ibon dun sa pet market. So yun mga kaibon, sa mga gusto magpasabay, PM nyo na lang ako. Dahil baka once a week na lang tayo pupunta dun sa pet market, dahil pare-pareho lang din naman yung mga ibon na binebenta nila kaya baka once a week na lang tayo pupunta dun. Kung di Sabado, Linggo, ganyan. Kaya kung gusto niyo magpasabay, PM nyo agad ako para mabili ka agad natin yung mga ibon na gusto nyong mutation. Meron kasi nagpapabili sa atin nung nakaraan, wala na yung mga ibon na gusto niya, kaya unahan lang talaga, mabilis din maubos yung mga ibon. Siya, meron ding kagad na dumarating na ibang mutation, Kaya yun, kung gusto niyo talaga magpabili, PM nyo ako agad para makuha agad natin yung mga ibon na gusto nyong mabili, Tsaka may kinuha tayong doon, contact doon, yung nagbebenta ng African Lovebirds doon. Kung napanood nyo yung last natin na video kung saan tayo bumili ng fail follow, kinuha ko yung ang Facebook account niya para kung sakaling may mga magtatanong sa atin, mapi-PM natin siya kung meron siyang ganung mutation, Tapos pipick upin na lang natin ng Saturday or Sunday sa kanya kung may magpapasabay. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Sa mga gusto magpasabay, nasa description natin yung Facebook account ko kung saan nyo ako pwedeng i-PM. Yun mga kaibon, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat. Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.